Yo, mic test. King of the throne, I don't know to believe I was the queen that I meant to be. Alright. I'm done hiding, now I'm shining like Humbernaby. Bahala na kung makapirate ako dito. Wait, bakit? Ay, di, okay na to. Para hindi lag. Okay. So, mag-ano ako ngayon? Re-review. Hindi ako maglalaro ng games ngayon, guys. Sorry kung boring itong live ko, okay? Uy, thank you sa share, Mimic. Naalala ko kayo, nakakamiss din kayong kausap eh. Oy, hello, Trap, hello. Namimiss ko na kayo? MC. Pasensya na, walang time maglaro ng Minecraft ngayon. Magre-review ako. Sa totoo lang, magbabasa lang ako normal sa cellphone ko. Pero naisip ko, mag-live kaya ako. Ang tagal ko nang di nagla-live sa TikTok eh. Kaya try ko lang ulit. Na-miss ko na nga mag-live dito sa TikTok eh. Ano na yata? 3 weeks na yata ako hindi nagla-live. Ay, 2 weeks. 2 weeks pala. 2 weeks na ako hindi nagla-live. Ngayon lang ulit. Si Christine nandito. Hello, Christine. Thank you sa like. Alright. May exam kayo? Hindi, wala pa namang exam. Ano lang, nag-review lang. Sabunutan na lang kaysa mag-review. Ay, mag-aral. Bahala kayo. Okay. Try ko. Hinaan ko nga itong music, masyadong malakas. Masyadong malakas yung music. Kami meron 1 to 85. Uy, grabe. Kadami naman nun. Alright. Magbabasa lang ako. Pero practice ko rin kasi yung speaking skills ko kasi hindi ako magaling magsalita. Bulol-bulol ako kapag English eh. Kahit nga Tagalog din eh. Alright. Communication. Ito pala yung subject na binabasa ko. Tanggalin ko lang to. Ayan o. Dito sa taas, purposive communication. Ayan. Kung curious kayo. Alright. Communication. An introduction, sabi dito. They say that communication is a dynamic process. You need to communicate in order to survive. Allah. So kapag hindi ako nagsalita, mamamatay ako. Joke lang. As a student, you spend around 80% of your time in communicating to share knowledge and information. Communication is very important because it also facilitates. Ito pala, nabubulol na ako. It also facilitates building relationship among people. As a student, you will learn the process of communication and how verbal and non-verbal communication function in various multicultural contexts for better understanding. O, di ba? Itong first paragraph pa lang nabulol na ako. Para pa kaya kung marami akong binabasa, di ba? Ay, may question pala ako, guys. May question pala ako. Tara, Hive. Pasensya na, wala akong time ngayon eh. Nagre-review ako ngayon. Busy ako ngayon sa school eh. Sorry. Ngayon nga lang ulit ako nag-live. 2 weeks na yata ako hindi nagla-live. Ba't may golden na song? Wala lang. Pinaplay ko lang sa background. Wala. Para hindi boring yung live. Okay. May tanong pala ako yung mga nandun sa Realm. Ang tagal ko na pala hindi nag-join sa Realm.
Gusto ko mag-MC, ayaw ko mag-aaral. Meron pa akong 12 hours bago mag-school ulit. Ganun talaga ma. Unahin muna natin yung pasok. Tsaka college na rin kasi. May pasok bukas? Oo, meron. Naban na si Ming eh. Ay, bakit? Ba't siya naban? Ba't ang bilis matapos ng weekend? Kaya nga. Ganyan ba talaga sa college? Oo. Wala nang pahinga. Joke lang. May pahinga pa rin pero isang araw lang kasi may pasok kami sa Sabado. Nag-dupe. Ay! Ano ba yan? Kailangan mag-review? Yeah. Kahit walang quiz, kailangan mag-review kasi minsan unexpected magtatanong yung teacher, magpapaquiz siya, ganun. Hindi niya ina-announce na may quiz. Bahala ka mag-review, ganun. One day lang walang pasok sa college. Oo. Nakakapagod talaga. Tama. 'Di ba kita mo naman Christine? Si Christine guys, kaklase ko yun sa college. Kaya mo yan. Thank you. Alright. Kamusta pala sa Realm? Tagal ko na hindi nag-join eh. Kamusta pala doon? Nakakabigla. Kaya nga, grabe. Buto po kuya. Anong buto? Buto? Hindi na lang ako mag-review. Oy, mag-review kayo para mataas yung grades nyo at saka may 2 module pa sa art appreciation. Wait, sino ka, Klein? Wait. Kaklase ba kita? Wait. Sino ka? wait lang. Sino to? Si Klein. Kaklase ko ba to? Bro, wait. Kaklase ko yata tong si Klein. Oh, tama. May 2 module pa sa art appreciation. Pero sino ka dun sa ano ba yung pangalan mo? Klein eh. Klein lang yung name niya. Hindi ko makita yung profile picture, masyado maliit. Baka teacher mo. Grabe naman! Hindi, wala akong teacher na Klein yung pangalan. Sorry, nabulunan ako. Pasog ako eh. Alright. Meaning of communication. Ano course mo? BSIT, Information Technology in Networking and Security. Alright, wait lang guys, basahin ko lang to saglit. Communication came from the Latin word communicare, which means to impart or to share information, sabi dito. Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior, according to Merriam-Webster Dictionary 2018. Explain ko. Sabi dito, came from the Latin word communicare. Ibig sabihin, masarap siya kasi kare. Kare. Joke lang. You're my soda pop, my little soda pop. Pa-shout out, oy. Shout out kay Jill. Gil or Jill, di ko alam, sorry. Jet, guess mo course ko. BSIT rin ba? Ha. Sino ka ba, Klein? Pa-follow back naman, Kuya Jet. Sige. Later. Hindi. Mali. Ano nga ba? I think nursing, parang pang-hospital, ganon. Mali, okay. Ano na ba yung mga course? Agriculture? Wala, nadidistract ako. Communication, tapos na pala to. Communication is defined as the imparting, conveying, or exchange of ideas. Korean ladder tayo. Hulaan mo. Ang dami nyo sa classroom, paano ko mahuhulaan? Hello, MQK. BSCE, BSN. Ano ulit yung BSCE? Nakalimutan ko. Kung ano yung BSCE.
is defined as imparting, conveying, or exchanging of the ideas, knowledge, and information according to Oxford Living Dictionary, ND. Hindi ko alam ibig sabihin ng ND. Civil engineering. Okay. Oh, civil engineering nga ba? Trap. Yung course mo. Baka mali ako. Okay. Civil engineering. Alright. Good luck din sa ano mo course. Ang tagal ko na hindi nag-join sa Realm. Pasensya na guys kasi pati nga sa Discord din ako nagsasalita dun kasi ano nga, busy. Maraming hinaharap ngayon. Kaya pasensya na. Hindi ko na nga alam nangyayari sa Realm ngayon eh. Baka may gumawa na ng malaking base doon. May nagsira-sira na. Nag-nakaw-nakaw. Bahala na doon. Admin ako pero hindi ako humaharap eh. Sorry. Alright, communication is a two-way process of reaching mutual understanding in which participants not only exchange information, news, ideas, and feelings, but also create and share meaning. Business Dictionary 2018. Malaki talaga XJ. Gagawa na daw sila Zelm ng side realm. Ay, ganon? Not to cut me off. Si CJ. Oh. Alam ko marami na rin mga bago eh. I think. Marami na rin mga bago sa realm ano. Marami na rin mga bago sa realm. Hindi na ako nakakahabol eh. According to Business Dictionary 2018. Alright. Ano klase natin bukas? Wait lang. Check ko actually. Ay, baka may malik dito. Wait lang. Baka makita nyo yung ano ko. Wait lang. Hanapin ko lang yung ano, yung schedule. Kasi may bago na eh. Tapos pakita ko dito. Okay lang kahit ipakita ko na yung schedule ko dito. Hindi naman na kailangan i-private. Wait lang. Hindi ko kasi pwede ipakita yung ano ko. Okay. Okay, ito yung ano ko. Purposive tapos art. Ay no. Ay, hindi pwede i-zoom. Basta purposive ito, nasa taas. Tapos yung art nandito. Yan. May malaking ano tayo dito, vacant. Kuya Pogi mo. Oy, thank you. Kilala kita! Kilala kita, JVK. Ikaw si 5's2 eh. MC na lang ako. Bahala ka. Okay. I'm not 5's2. Ay, hindi ba ikaw yun? Sorry. Akala ko ikaw si 5's2. Sorry. Yo, sup? It's been a while. Nakakatamad. Kaya nga eh. Pero, tiis na lang. Dalawang subject lang naman. Dapat minove na lang nila yung art appreciation dun sa ano. Nakita ko na naman pinsan mo nakakainis. yung mukha niya lang nakakainis na. Sino ba si 5's2? Wala, kalaro lang namin yun sa Realm dati. Kilala mo pa ako? Yeah, kilala ko pa kayo. Namimiss ko na nga kayo eh. May presentation bukas sa Purposive. Kaya nga, may plano na ba kayo sa grupo nyo? Sinungaling ka. Kaya nga, si 5's2 yan. Si 5's2 yan. What grade is this? First year college. Siya yan, magkamaniwala. Kaya nga, sasakalin ko na naman siya bukas. Kawawa naman siya. Bahala kayong dalawa. Hindi, bastos siya. Okay, magre-review na ako. Hindi na ako nakaka-concentrate dito. Bro, backfire na yung test. Cause I'm having a good time. Living to the sky like a tiger. Defying the laws of gravity. Ay, na-post. Best friend date na naman kami bukas. Ay, joke lang. Alright. There are 3 basic types of communication. Sabi dito, communication can be categorized into 3 basic types. First is verbal communication, in which you listen to a person to understand their meaning. Jet, kapag nag-O ako, ay 0 ako, kasalanan mo to. Ola, ba't ako? Ola,
Nag-live lang ako tapos kasalanan ko na. Grabe naman kayo. Wag naman, okay? Alright. Number 2, written communication in which you read their meaning. Yun lang. Print ko na lang yan. O nga no, mas maganda i-print ko na lang. Okay, piprint ko na lang din mamaya. Tsaka, nag-print na ako ng mga profile picture. Ng mga picture ko na ilalagay ko sa index card. Ayun no. Ang dami. Ilalagay ko na to sa index card ko. Itong mga to, mamaya. Gugupitin ko tapos ilalagay ko sa index card. Kasi ang dami naming kailangan. Sa akin tapos na. Eh di wow, joke lang. joke lang. Lapit na mag 2,000 days yung realm. Bihira pa nga ako nakakalaro. Ako rin, bihira na. Hindi ko na alam nangyayari eh. Mamaya, gagawin ko na rin. Or pwede ko rin naman gawin habang nagla-live ako. Alright. Number 3, non-verbal communication, in which you observe a person and infer meaning, according to University of Minnesota 2015. In order for you to have a better understanding of the categories of communication, here are some examples according to Skills You Need 2018. May yellow katleya ka na? Yeah. Meron na rin. Meron na akong yellow katleya. Kuya, may isa-suggest ako best friend ko, si ChatGPT. Ayo, best friend ko rin yan. Tinutulungan niya ako palagi sa school. Hindi pang dadaya, kundi pang aral. Tinuturuan niya ako pang summarize. Wala ako. Okay lang yan. Sa ano pa naman, sa Thursday pa naman. May time ka pa bumili. Alright. Verbal communication. Face to face. Ibig sabihin, nakikita mo yung kausap mo. Sa personal talaga. Hindi counted yung video chat, ganon. Halimbawa, ito. Itong live stream. Ano to? I think visualizations. Kasi nababasa ko yung chat nyo. Pahingin na lang sa'yo bukas. Kaklase mo si Kuya Jet na pogi. Grabe ka. Oh, syempre pogi ako. Crimson Reach pa rin naghahari sa Realm Subs. Wala nang active sa Sunspire sa Lunaria. Ala. Para saan yung paghahari nila kung ano? Kung walang kung walang nag-online, di ba? Pahingin na lang sa'yo bukas. Sige. Lalantas namin course ko, engineering, tapos gagawain namin family tree. Naging ano kayo? Naging arts and crafts class naman na. Gagawa ng family tree. Kami rin naman may art appreciation eh. May art din kami, kahit BSIT computer, pero may arts, di ba? Hindi talaga mawawala yan. Pati nga NSTP, yung nagtanim kami nung Saturday kahapon, nagtanim kami. IT kami, pinagtanim kami. Dapat agriculture yun, di ba? Ang layo naman. Kaya nga may hidden base kami yung scene sa malayo kami lang nakakaalam. Di ba? Joke lang. Ganun talaga kapag college, gawain kayo ng kahit di naman connected sa course mo. Kuya Jet, bakit sa art appreciation namin nag-acting kami? Anong acting? Okay, wait lang. Basahin ko lang to guys. Communication processes and principles. The different models of communication or conceptual models which are used to explain the human communication process. Alright. Nakapunta na ako doon. Ay, di na sikreto yun nga ron. Uy, grabe. 1.6k likes. Thank you guys. In 1948, Claude Elwood Shannon developed the first major model for communication. It was published with an introduction by Warren Weaver in the Bell System Technical Journal. The Shannon-Weaver model of communication was created when Shannon, a mathematician at Bell Laboratories and professor at the Massachusetts Institute of Technology, and Weaver, a scientist, wrote a mathematical theory of communication, which described communication as a linear process. Binabalak na ako. Meron pa akong isang re-reviewin itong Introduction to Computing. Nakapunta ako doon kasama si Shin Cave na malaki. Ay, nabooking ka na 5-2. Pero di mo alam ang secret farm namin. Ayun lang. Okay. Concepts. Ay, hindi. Dito. Dito pala ako. They were concerned with radio and telephone technology and developed a linear
model of communication that could explain how information passed through various channels, according to West and Turner 2010. Alright. Regarded as an information model, the Shannon-Weaver model was developed mainly to explain and improve technical communication, but was later widely applied in the field of human communication. Review plus stream, two birds with one stone. Siyempre, ang tagal ko na kayo hindi nakausap eh, kaya plano ko kasi magre-review lang ako sa cellphone ko, ganun lang. Pero inisip ko sayang naman, 'di ba? Kaya siyempre, nag-live na lang ako habang nagre-review. Kaya ganon. Bakit red yung TikTok mo? TikTok live kasi kaya ganon. Alright. Concepts in the Shannon-Weaver model. Ano yun kuya? Persuasive communication. Yeah. Multitasking. That's true. Shannon 1948. Sender. Information source. The originator of a message produces a message or a sequence of messages to be communicated. Sa kanya galing yung message na kailangan i-deliver. Encoder, transmitter. Ang pogi mo talaga sa profile mo, nag-glow up ka talaga. Ay! Grabe naman. Pinalitan ko na. The transmitter, which converts the message into signals like waves or binary data that can be transmitted through cables or satellites. Sila yung convert ng mga messages na sinend ng sender. History of communication. Oh, may ganito talaga. In love ka na naman. The channel. The medium used to transmit the signal from transmitter to receiver. Siya yung transmit ng signal. Parang Wi-Fi yata. Ay, hindi. Parang GC. Ganon. Ewan ko. Decoder, receiver. The reception place of the signal, which converts signals into message. This is the reverse process of encode. Alright. Destination. Okay. Dito pupunta yung message na sinend ni sender. Destination. The process or thing from whom the message is intended. Whoa. Noise. A distortion not intended by the source. Yun yung nagpapadistract. Halimbawa, nag-send ka ng message sa messenger sa kasama mo. Tapos, hindi siya na-send dahil may noise. Halimbawa, yung noise dun ay bumagal yung wifi, ganon. Or lobat yung cellphone mo, parang ganon. Pero kapag sa personal naman, kapag hindi mo narinig ng mabuti, halimbawa, maingay yung paligid mo, ganon. Noise. Basically, noise. Ganon yun. Ay, yun lang pala. Tapos na. Alam mo ba, kada live ko, may 500 to 300 viewers ako. Share ko lang. Uy, sana all. Nice. That's good. Ibig sabihin, sumisikat ka na rin. Okay lang yan. That's good. With types of noise pa yan, kuya. Oh, may types of noise pa to eh. Pero wala namang nakalagay dito. Alright. So, yun lang yung purposive communication. Tanggalin ko na to. Ngayon, pupunta naman ako dito sa main subject namin, which is Introduction to Computing. Ang title namin is Chapter 2, Evolution of Computing. Wait, karami nito. Oh no. Okay, hindi ko mabasahin ito lahat. Ano lang, yung mga importante lang siguro. Ang dami dito masyado. 17 pages nakalagay dito sa baba. May pambayad ka na ba para bukas na 150? Yeah, meron na. Mr. Tamaya, bayad mo bukas. Meron na akong bayad na naka-ready. 150. Contribution daw namin. Beatboxing kasi sa'yo, pang international. Oh, nagbi-beatbox kasi yan eh, si 5's2, magaling. Ako, sir mo. Nay! Sorry na, sir. Nakitang uminda sa dilim at isang halik mo lang at kulay bulaklak ng aking daigdig. O walang hanggang palais
isipan. At ikaw na nga ang may pakana. Pag-ibig mo lang talaga. Ang pag-ibig mo lang talaga. Oh, panghabang buhay at puno ng kulay. Pag-ibig. Magaling, di mo pa ako narinig mag-beatbox. Then, napaparod ko yung mga live mo minsan, actually. Pero hindi ako nagtatagal, sorry. Naririnig lang kita. Pero hindi ako nagchat-chat, sorry. Request song, Aura. Alright. Next song dito, Aura. Four of Spades. Tamatiis. Oh please, wag nang mainis. Oh, you look so wonderful tonight. Masyado ba malakas yung background music, guys? Guys, masyado ba malakas yung background music or kailangan ko hinaan? Hello, kaya naalala mo ba ako? Wait, Black. Sino ka? Kuya Jet, pwede text song Free by Rumi. Sure. Wait lang, anong... masyado mo malakas yung music? Masyado mo malakas yung music, guys? Sakto lang. Alright. Pero hinaan ko pa rin ng onte. Ayan. Anong song yun? Free by Rumi. Alright. Free by Rumi. Ah, okay. K-pop Demon Hunter. Alright. Add to queue. Mag-request pa kayo. Lakasan ko pa? Baka di na marinig boses ko. Bakit yung pinsan mo sad yata? Ala, kawawa naman. Bakit? Mundo? Alright. Bakit siya malungkot? Ano nangyari? Ay! Okay, Mundo. Multo. Alright. Ayan. Ito na yung mga songs. Ano pa? Bahala na. Kahit makapiright ako dito. Okay lang to. Single daw kasi siya. Nag-break na ba sila? The Scientist. Alright. Ay, kaya pala recently napansin ko parang mas ano siya, mas down siya, medyo malungkot siya. Napapansin ko lang din kasi. Itong Iris maganda to eh. Add to queue. The Man Who Can't Be Moved. Alright. Viva la Vida. Ayaw, maganda rin yan. Pasilyo. Alright. Pasilyo, maganda rin yan. Kaya napapansin mo lagi ko siya kasama. Ah! Gets ko na kayo. Gets ko na. Okay. Actually, kailangan ko rin siya i-comfort kasi napapansin ko rin medyo malungkot siya. Di na muli. Sige, last na muna yung di na muli kasi masyado na marami. Maya-maya ulit. Kapag medyo malapit na tayo sa huli. And Aura. It's a me, Jetty. Naalala ko na namang Mario yan. Kaya napapansin din yata ng papa niya. Oo nga. B-Boy Boy. Maalala pa nga. Ay, oo! B-Boy Boy! I remember you. Ikaw yung one of my first viewers dito sa live ko. Welcome back. Grabe na miss ko kayo. Alright. Kanta mo na ako. Alam ko meron din nadalang lungkot, di na malaman ang nadarama. Di ka memorize eh, sorry. Nadarama sa huli, sana'y magkita pa. Nakagawa ka na ba ng magic stick mo? Hindi pa nga eh. Ang pungay ng iyong mata,
gumaganda. Sinusulat ko na tong pagpiplay ng music kasi di ko magawa to kung tuwing naglalaro ako. Kasi nakaka-copyright ako. Paano kaya yun? Kahit ano lang daw eh. Tingnan na. Pumiyok pa ako. Ang gusto, pamastan mo ng maigi. Kulay kong mundo, mga tao sa paligid. Minsan magulo, kahit medyo alam, yakapin ng buo, ikaw pa rin ang hahanapin. Ay! Joke lang. Meron ako stick ko sa tindahan namin. Hindi stick na gano'n. Stick, magic stick, magic wand. Ginagamit ng mga, magician. Magic na may bunny sa hat. Yung parang gano'n. Kahoy lang, no? Tapos takpan mo na lang na black na cover. Kahit ano naman discarded daw eh. Okay, di ko na alam yung part na to. Magbasa na ako ulit. A computer is an electronic device that manipulates information or data. Think as a like black. It is designed to process data, provide useful information, and solve problems. It has the ability to... Pumiyok pa ako. It has the ability to store and retrieve data. Ang daming ginagawa, nakakapagod. Kaya nga eh. Nire-review ko tong kay Sir Darius kasi baka pagpa-quiz siya bigla eh. Kaya binabasa ko na to. Through the use of computer, you can create presentations, type documents, prepare letters, sending mails, edit or create videos and spreadsheets, internet banking services, and browse the web. Ganun naman ginagawa ng mga iba eh. Actually, almost palagi naman eh, lahat tayo. Sa tuwing tumatakbo ang isipang magulo, kilala mo naman ako, lagi ka kailanganin ng pag-ibig mo na natin ng gusto. Ang makulay kong mundo, mga tao sa paligid, minsa'y magulo. May napansin ka ba nung Sabado? Ano yun? Ano ba nangyari nung Sabado? Clap for Jetty. Thank you. Ikaw pa rin ang hahanapin natin ng gusto. Pangmastan mo ng maigi. PM ko sa'yo mamaya. Sige. Kung mundo, mga tao sa paligid, minsa'y magulo. Kahit medyo alanganin, kapi ng buo, ikaw pa rin ang hahanapin. Ikaw pa rin ang hahanapin. Ikaw pa rin. Okay, na-feel ko na. Ayaw ko na. Okay. Pumiyak na ako. Masyado na ako na-excite na sa pagkanta. Same pala tayo ng first name. Ako? Jet? Di ba bumili kami ng milk tea no Sabado? Oo. Napansin ko yan. Jet din yung name mo. Imposible. Ay! Kala ko Jet din eh. Bumili kayo ng milk tea. Ay, Isaac! Oh! Grabe. Makapangalan tayo ng Isaac, grabe. Ganyan yung spelling ko sa'yo, Isaac. Ako kasi I-C-E-Z-A-C-H. Sa'yo walang I-C-E yata. Okay, basahin ko na to. Computer. A programmable electronic device that accesses raw data. Kirby 19. Hello. Anong mod yan? Stress mod. Nai-stress na ako dito. Kaka-review.
Di ba kumuha siya ng 2 stroke kahapon? Yeah. Napansin ko yun. Nag-share kayo. The term a programmable electronic device that accepts raw data as input and processes it with processes it with a set of instructions, a program to produce the result as output. Lagay mo sa docs, review ko with Kuya Walsa ni Jika. Paano ba maglagay sa docs? Hindi ko alam maglagay sa docs, sa to lang. Nakita ko ginagawa ng iba. Correction, it's true. Loko ka. Control A po tapos copy. Okay. Copy. Alright. Gawa ako ng Google Docs. Google Docs. Ayan. Loko. Okay, paste ko sa isang docs. Alright. Ay, wait, makikita niyo yung email. No, bro. No, makikita niyo yung... Bro. Wait lang, makikita niyo yung email. Wait lang, mag-switch account lang ako. Ano ba yan? Open na pinsan mo. Wait lang. Yan, okay na. Control C tapos add mommy. Sige. Blank document. Tapos i-copy ko lang to. Tapos Control V. Ayan, Control V. Ayun, medyo magulo siya. Hindi siya katulad ng nandito sa Microsoft Word. Pero okay na to. Hello, Sunny. Welcome sa live. Open na page. Ay, online na siya. Nice. Paano copy link? Restrict anyone with the link. Ay, hindi. Kahit viewer, editor na lang. Paano maglagay ng... sa Discord? Okay. Ay, wait, hindi ko account to. Wait. Minecraft Review Edition. Tama. Wait lang, hindi account ko yung nakasign in dito. Wait lang. San darating? Okay, nadidistract ako. Mga salita na nanggagaling sa aming dalawa. Okay, send ko sa'yo sa Discord. Where is... I-copy ko lang yung link. Hindi ko pa pala na-copy. Di ba yata kita friend sa Discord? Wait lang, hanapin na lang kita. Happy na siya. Nice! Ay, dito. Alright. Thanks. Nasad ko na. Ayan, nasad ko na. Magja-join na siya. Lilitaw na dito yung profile niya, RKDC. Happy birthday to you. Kaya ko yun sa electric guitar ko. Magja-jamming kami bukas ng kaklase ko. Uy, marunong ka mag-electric dice. Tagal ko na din nag-electric eh. Naglalaro tuloy. Nagpe-play pala. Sabay-sabay tayo tatlo kumain. Sige, sure. Bukas. Alright, nasan ako kanina dito? Okay, nandito ako sa baba. Okay, ito. Charles Babbage is also known as the father of the computer. Benefits of using a computer. Putin ko sa laptop. Sige. The benefits of using a computer. Or 5 pala. Sige. Tanungin ko yung iba. Or siya, kung gusto niya sumama.
Ang mundo sa sophomore ka, Jet, diba? Oh! Who is the mother of computer? Yung asawa niya siguro. Joke lang. Increases your productivity. A computer increases your productivity. For example, after having a basic understanding of a word processor, you can create, edit, store, and print the documents easily and quickly. Nandyan yata. Meron ba? I-search ko nga. Mother. Walang mother. Walang mother. Alright. Increases your productivity, connects to the internet. Alam na natin yan. Si monitor. Storage, organized data and information, improves your abilities, assist the physically changed. It can be used to help the physically challenged. Hindi pala change, challenge pala, ano ba? Katulad ni Stephen Hawking, kilala niyo naman yun, di ba? Nakakapagsalita siya through the use of text-to-speech computer. Pero ano na kasi siya, na mayapa na siya. Wala na siya ngayon. Keeps you entertained. You can use the computer to listen to songs, katulad ng ginagawa ko. Watch movies, play games, katulad ng ginagawa ko, di ba dati? And more. The computer has become a part of our life. That's true. ATM. Oh, importante yan. Digital currency. GCash. Ganon. Minak niya kasi si God. Ay, ganon. Grabe. Grabe pala si Stephen. Trading. Stock markets use computers for day-to-day trading. Oh, uso yan ngayon. Smartphone. Oh, importante yan ngayon. Bagal net ko. Ayun lang. Wait lang, Jet. Sige lang. Open naman yung file ko na to eh. VoIP. All voice over IP communication is handled and done by computers. Ano topic nyo? Introduction to computing. Evolution of computing. Mga evolution ng computers, ganon. Computing, ganon. So, ito yung 4 basic functions of... Masyado yata malakas ng music. Piling ko ay magiging ikaw. 4 basic functions of a computer. The following diagram shows an example of these functions. Number 1 is input function. The input computer function accepts, alam niyo na yan, data processing, yan yung processing, yung paano niya ginagawa, ganon. Output, yan yung kakalabasan niya. Madali na yan. Data source, masyado kasi marami eh. Masyado marami ito. Hindi ko kaya basahin lahat, ang dami. Alright, data storage function, yung mga data storage, mga ganon-ganon. Bahala na kayo dyan. Alam niyo na yan. Take us a like po, Julie Isabella. Mama ko yan. Lola. Characteristic of a computer. Speed. ISO speed. Joke lang. As you know, computer can work very fast. Siyempre, kapag yan pinit mo, ubos lahat. Oh, ang dami nito eh. Tsaka hindi lang ito yung sinan ni Sir. Marami pa. Ako hindi na nagre-review eh. Oy, dapat mag-review ka para tumaas yung grades mo. Kian. Namiss ko na kayo guys ay kausap. It takes only few seconds for calculations that we take hours to complete. Alam nyo na yan. 93 lang. Uy, mataas na yun. Good job na yun mataas na yung 93. Accuracy. Diligence, versatility, power of remembering, kaya niya mag-store ng memory, naaalala niya, no IQ. Computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. It performs the instructions at tremendous speed and with accuracy. It is you to decide what you want to do and in what sequence. So, a computer cannot take its own decision as you can. Tama naman to actually. Kasi, di ba, kapag wala kang ginawa sa computer, wala mangyayari, di ba? Unless a human interacts with the computer. So basically,
if you didn't touch any computer hardware, like mouse, keyboard, ganon, syempre hindi gagalaw yan. Magiging smart lang ang computer kapag may human interaction. So basically, dumb ang computer. Hindi ko alam kung gets yung in-explain ko. In-explain ko. Basta yan, no feelings. Oh, kahit isaktan nyo pa yung computer, it doesn't have feelings, emotion, taste, knowledge, and experience. Kahit saktan nyo pa yan, kahit murahin nyo, kahit paluin nyo, kahit sunugin nyo, sirain nyo, wala mangyayari. Storage, alam nyo na yan. History of computers. Okay, ito yung importante. Abacus. Ito yung itsura ng abacus actually. Kung hindi nyo alam. Ito yung first computer. Ito. Bye na muna. Sige, Christine. Bye-bye. See you. See you tuloy. Kita-kita. In English ko kasi yung kita-kita. Kaya see you. Kita-kita na lang bukas. Ayan. See you tuloy. Ayan. Ito yung itsura ng abacus. Ito yung first computer noon nila. Okay. I-move ko nga itong ayan. Webcam ko. Ayan. The history of computer begins with the birth of abacus, which is believed to be the first computer. Chinese people invented abacus around 4,000 years ago. Matagal na. Okay, Napier's bones. Ano yung tsura ng Napier's bones? Hindi ko alam actually. Ganito. Parang ano siya? Parang Sudoku. Parang Sudoku siya. Ayun o. Parang Sudoku. Okay. Invented by John Napier. Alright. Pascaline. Okay. Alam ko tong Pascaline eh. Pero ipapakita ko lang yung tsura. Ayan. Hindi ko alam gamitin yan. Ano sabi dito? To help his father attack sa accountant, it could only perform addition and subtraction. So walang multiplication at saka division. It was a wooden box with a series of gears and wheels. Ano song to? Scientist. And when a wheel is rotated one revolution, it rotates the neighboring wheel. Okay. Step, Reconer. Ay, dalawa yan nandito. Si ano yata yan? Si RKDC yata yan. Okay. In the early 1820s, it was designed by Charles Babbage. Siya yung father ng modern computer. Tandaan natin yon, guys. It was a mechanical computer which could perform simple calculations. Mga madadali pa lang. Kasi hindi pa naman masyadong advanced yung mga nun, computer. Hindi katulad ngayon na kaya niya na mag-search ng katulad nito, Google, ganon. Like computer lang talaga siya. Taga-compute ng mga math problems. Ganun lang. Analytical engine, tabulating machine, differential and analyzer, Mark 1. Marami to eh. Okay, generations of computers. Ito yung importante din. Ito yung mga first generation. Ano to? Naglalagay siya ng sa RKDC ng comments. Nice. Okay. Ito yung first generation of computers. 1946 to 1959, computers were slow, huge, and expensive. Sobrang laki. Search ko. First generation computers. Ito, ganito siya kalaki. Ayan! Ganyan. Grabe. Isipin nyo ganyan yung computers nun. Ganyan pa kalalaki. Tapos mabagal pa. Ngayon kasi di ba kapag malaki mabilis, ganon. Pero noon kahit malaki mabagal. ENIAC, EDVAC, UNIVAC, Key. UNIVAC lang yata yan. Isang kwarto yung laki. Oo. Isang kwarto talaga. Mas malaki pa sa bedroom mo. Ay, ito si RKDC. Alright. UNIVAC, IBM 701, IBM 650. Jet, need mo ba sources nito like RL or RRS? Hindi. Hindi ko kailangan. Hindi to research. Wait, tika sa follow him. Hindi to research. To? Reviewer lang namin to. At saka hindi ko gawa to. Case study? No. Review lang.
Akala niya RKDC research. Kaya pala, it kinda sucks. Oo, kinopy and paste ko lang. Hindi ako hindi ako nag-research. sorry. Nakikipag-usap ako through may sub. Kami na ganito dati. Okay. ICT. Ay, Leo? Si Leo. Sige, pre, para makapag-review na din ako. Oo, nagre-review ako, pre, ngayon. Kaklase ko rin yan, guys, si Leo. Kaklase ko rin yan sa, sa school. Nagre-review lang ako. Alright, second generation computers. The second generation, 1959 to 1965. Gizmo mo na yan, pre. Anong gizmo? Ano yun? Ano yung gizmo? 1959 to 1965 was the era of the transistor computers. Try mo, pre. Ano yun? Ano yung gizmo? Flashcard? Anong year mo na, kuya? First year BSIT. Information Technology. Search it up. Gizmo flashcard. Sige nga. Easiest way to learn. Gizmo, formerly called Save All, uses AI to help you remember everything you learn. Oh! Really? Tingnan ko lang saglit to. Ano to? Curious ako. The easiest way to learn. Kala ko case study. sorry. Hindi. Reviewer ko lang yan. Also, same kayo ni Shin. Ay, same kami. Ng topic. I used that from 90 to 97. Uy, grabe. Start learning. Tingnan ko nga to. What's your username? Jet plays MC. Joke lang, Jet lang. Hindi, Jet plays na lang. Ayan. Kaya pala same sub, Light 101. Okay. Enter your age, 19. What brings you to Gizmo? High school, university, work, other. Wala bang live stream? Kasi nalaman ko dito sa live stream eh. Okay. Good luck sa review, babae. Pasadahan ko din readings ko. Sige. By the way, gawa tayo temporary realm while waiting sa realm ni Shin. Shin. Bakit? Ano nangyari sa realm? Waiting sa realm ni Shin? Bakit? Ano nangyari? Wait, ano nangyari? Nakapause? Ay, pinost niya? Bakit niya pinost? Bakit? Rest. Ay, pinagpahinga. Sabi niya kanina, live siya. Taga-ULS pala to eh. Hindi na ako taga-ULS ngayon actually. Taga Isabela State University na ako. Lumipat ako. University na lang. What year of university are you in? First year. Search for your... Oy, meron dito? Whoa. What you're gonna do is paste your definitions and answers vice versa. Uy, galing. Pwede pa naman makasali. Okay. So let's have a temporary one with a bunch of fun things. Okay, kapag by time ako magjo-join ako. Kasi ngayon, busy ako today. Kaya, kung na lang, kung hindi ako busy, baka makaka-join ako. Ayun, Santiago. May ita ako nakaklase. Let's go. ito. What course are you taking? BSIT. Need ko admins to test it out. Ay, wait. Information Technology. Ayan. May mga din ako dito. May mga kaklase rin ako dito. Okay, skip. Click to upload some learning material and we'll learn it together. Notes na lang muna. Paste your notes. Alright. I-copy and paste ko to lahat. And continue. Understand.
Okay, let's start learning. Alright, try na. Pause ko lang saglit tong music. Para walang distraction. Alright. Uy, galing! Yo! Di lang PvP lalabas dito Darkest Hearts ng mga tao. Uy, wow. Grabe. Doon talaga papakita lahat ng mga lahat ng mga ugali ng mga members sa realm natin. Lupit niyan, pre. Ngayon ko nga lang nakita to eh. May ganito pala. Alright, try natin tong, nasaan ako kanina? Punta tayo sa Generations of Computer. Wait. Generations of Computer. Dito na ba yan? Ito ba yan? Basta dito na lang. Supercomputers. Buy premium bro, it's cheap. Titingnan ko pa, di ko pa alam eh. Define supercomputers. Okay, define natin. I start. Sige. A supercomputer is a top tier. Explain like I'm 5. Ang galing. Okay. High processing. Ito na yung kanina eh. Nabasa ko na to kanina. Okay. Kung I continue. Which of the following? Okay. Parang binibigyan ka rin niya ng quiz. Ang galing. Which of the following accurately describes a computer based on its core capabilities? It's a top-tier device. Okay, ito nga. Nice. Tama ko. Top-tier device that excels in solving complex. Alright. Bro, ang galing nito. Dito nga ako ng reviewer sometime. Pero may bayad naman daw kasi. So, limited lang dito. Hindi ka pwede mag-unlimited copy and paste ng lessons mo, ganun. I'm using that right now for our compound. Saves 80% of my time. Oh, nice. Yung life lang kapag nalulus ka. So pwede ako mag-upload unlimited tries. Pwede ako mag-upload ng kahit ilang modules dito, okay lang. Okay lang yun. Okay, nice. Mali answer equals lose hearts. Gets. Alright. The architecture of a supercomputer is specially designed to handle complex problems efficiently. It includes central processing units, CPUs. Many CPUs work together to execute instructions quickly. Oy, si Zem! Hello, Kuya Jet. Hello. Welcome back sa live stream. Matagal ko nang hindi nag-live, diba? I have my whole prof's PPT paste there. Just learning. Ako nga rin, gawin ko na to eh. School stream. Nagre-review ako ngayong gabi. Totoo, hindi ako nagre-review ng ganitong gabi, pero importante ngayon. Actually, mag-end na rin ako maya-maya after ko mag-review. Kasi maaga pa ako papasok bukas, okay? 7 o'clock pasukan namin. Magpe-present pa kami ng presentation namin. Parallel processing is a crucial element allowing supercomputers to perform multiple calculations at the same time. Alright, wait lang. Check lang ako. Wait lang guys. AFK lang saglit. Laro muna ako sa RAM, Kuya Jet. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Enjoy sa paglalaro. Paturo sa multiplication. Multiplication? Di ako makapag-explain, sorry. Nagre-review ako ngayon eh. Basta i-search mo na lang sa YouTube. Meron naman tutorial dun.
Wait lang. Alright, alright. Okay, CPU executes instructions, memory, stores active data, storage, holds large data sets, network, connects CPUs and memories. Understanding the architecture of a computer helps explain why they're so powerful. Alright, after you learn your lessons, let's say kabisado mo na, just spam memorize. Okay, okay, gets. Which component of a... okay, tinatakpan nila para hindi ka mangdaya. Which component of a supercomputer primarily responsible for holding large datasets? CPU. Ay! Na-realize ko late. Hindi! Nagkamali ako! Alam ko na... Hindi ko inintindi question. Na-realize ko late na. Oo. Mali. Pati si Drapisa na tawa tuloy. Ano ba yan? Storage. Oo, I'm dumb. Ano ba yan? Okay. Seryoso na. Okay. Same question. Ay, hindi. Iba to. Which component in a supercomputer architecture ensures that multiple CPUs can access active data quickly during simultaneous calculations? Network. Bro. Napapahiya na ako dito. Ano ba yan? 3 hearts na lang ako. Hindi. Siyempre naka-live ako. Nakakaya. Ang dami ko na mali. Alright. Which component in the architecture of a supercomputer is responsible for executing instructions by working together in large numbers? Storage daw. CPU ata. Bro! Kung nagkamali na naman ako dito, mapapahiya na naman ako dito eh. Alright. CPU. Sabi ni Drapisa, CPU. 3, 2, 1. Ayun. Tama. Okay. Review tayo dito. Continue. Ay. Tapos na pala. Okay. Describe the uses and applications of supercomputers. Weather forecasting predicts future weather conditions to help prepare for storms and other events. Nagre-review lang po ako, one. Reviewer ko lang po ito. May pa-quiz din kasi ito. Parang game na rin siya. X ko lang tong Google Docs. Ayan. Specific research. Conducts complex calculations to advanced fields like medicine and astrophysics. Gizmo. Search nyo lang po sa Google Gizmo. Try to answer it na pa-type because you will remember it better. Okay. Try to answer it na pa-type. Di ko alam kung pwede eh. Di ko sure kung paano yun. Simulations. Models real-world scenarios to test hypotheses and optimize processes. Alright. Continue. Alright, quiz. In a scenario where a research team uses supercomputers to simulate the flow of water in a river dam design, which application of supercomputers is best illustrated? Simulate. Obvious naman eh. Simulations. Take it sa follow, K. Take it din sa good luck. Alright, continue. Ay, wala na. Yun lang. Compare supercomputers with other types of computers. Processing power. Extremely high, designed for complex calculations. High, suited for general tasks and gaming.
I'll follow you and I'll see if you did good. All right. Tasks and gaming. Moderate laptop. Moderate adequate for for everyday use. Server high, optimized for managing large workloads. Scalability easily scalable by adding more processing units. Limited scalability due to fixed hardware. Desktop yan. Laptop not scalable. Laro MC. Pasensya na nagre-review ako ngayon, Peter. Sorry. Scalable to handle increased demands. Cost very high, moderate, high. Oh, mahal kasi ang supercomputer tsaka server. Scientific research, weather forecasting, application, general productivity, gaming, web browsing, laptop, general productivity on the go, server, hosting websites, managing databases. Alright, continue. If a researcher requires a computer primarily for advanced scientific simulations that involve adding processing units as needed, which type of computer is most suitable? Advanced scientific simulations. I think supercomputer. Okay. Kinabahan ako dun actually. Discuss the advantages and disadvantages of using supercomputers. Oy, si Oreo Bear! Hello! Minecraft. No, hindi ako naglaro ng Minecraft ngayon. Nagre-review ako ngayon. Sorry. Busy ako eh. Baka kasi magpa-quiz yung teacher namin sa susunod. You know. Supercomputers offer numerous benefits for complex tasks, but also come with drawbacks. Advantages niya, high processing power. Problema, high cost. Complex simulations but complexity in operation. Mahirap siya i-operate. Yun, mahirap talaga. Large data handling. High energy consumption naman. Scientific advancement, maintenance challenges. Yun yung problema. Advantages include high processing power for complex simulations and large data handling, contributing to scientific advancements. Disadvantages involve high costs, operational complexity, high energy consumption, and maintenance challenges. Alright, let's continue. Alright, which of the following is the disadvantage of using supercomputers as outlined in the study material? High cost, high processing power, large data handling, scientific advancement. It's high cost. Oh yeah! Nakaka-review ako. Let's go! Leo, high cost. Tama. Provide examples of famous supercomputers. Here are some famous supercomputers and their key features. Name, Frontier. Key features niya is high performance, hybrid architecture with CPUs and GPUs. Peak performance, 1.102 exaflops. Eagle. All CPU low. Oy, loko ka. Ay, akala ko low yung kanina. I'm back. Welcome back. Ang ganda nang nag-suggest kanina ng website. Dito nga ako mag-aano ng mga reviewer ko sa next live streams ko. Peak performance is 3.52 petaflops. Maya na ako. Sige. Perlmutter. GPU accelerated system, 63.4 petaflops. Summit. Hybrid architecture with CPUs and GPUs, 200 petaflops. And Sierra. Similar to Summit, designed for nuclear weapon simulations, 125 petaflops. Saan yan? Ano to? Website. Gizmo AI Tutor. Pag gising mo bukas, wala ka din maaalala. Hindi. May maaalala din ako. Para maka-review din ako. Ano to? Gizmo.ai. I-search mo na lang sa Google. Good luck. Thank you, pre. Thank you, Oreo Bear. Namimiss ko na kayo. Tagal ko na kayo hindi nakakausap eh. Good luck din sa school, bro. Good luck din sa inyo. Alright, continue. Are you serious? Which of the following... Nakalimutan ko na agad. Guys, help sa chat. Chat, help. Which of the following supercomputers is known for its high performance hybrid architecture and involves a peak performance of 1.102 exaflops? Nakalimutan ko. Oh no. Bro, I forgot. ABC. Oh, multiple choices.
Pero I forgot na agad. Guys, help. Ano big sabihin ng clarify? Magtatanong lang. Okay. I don't need that. Guys, Perlmutter? Sure ka? Ito? Okay, 3. Bro, I don't know. I forgot. Legit, nakalimutan ko. After nito, mag-end ako ng live stream kasi maaga pa ako bukas. 9 o'clock. Ayun, nakalagay na rin dito sa baba ng computer ko. 9 o'clock na. Alright. 3, 2, 1. Mali. It's Frontier. Mali trap. Sorry. It's Frontier. Mali ako. Which supercomputer from the provided list is categorized by an all CPU configuration? Eagle, Frontier, Perlmutter. Sabi sa'yo Frontier. Or Sierra. Bro, I forgot though. I don't know, bro. Dude, I forgot. I don't know. A CPU. Eagle. Sierra. Magkakaiba kayo na sagot. Since mali si Trap kanina pa, si Leo yung paniniwalaan ko. Alright. 3, 2, 1. Tama si Leo. Paano mo alam? Wala ka naman dito kanina. Umalis ka yata kanina. Yun. Chamba. Alright. Okay. I think last na to. After nito, mag-end ako ng live stream, guys. Kasi maaga pa ako papasok bukas. Siguro bukas mag-live stream ako. Magre-review ulit ako. Bastos. Lulo time na. Bastos ay. Bawal ganyan dito, hoy. Family friendly. Bawal ganyan dito. Mabait ako. Mabait tayo dito. Joke lang. Jet. Ano yung trap? Live ko bukas. Yeah, magre-review ulit ako. Pasensya na, hindi ako makakapaglaro ng games, guys. Kasi busy sa school. Hello. Hello, Lian. Welcome back sa live stream. Na-miss ko kayo. Grabe. Alright. The future of supercomputing is heading towards greater power comes great responsibility. Joke lang. Greater power and efficiency through hybrid architectures and quantum computing. Hybrid architectures combine multiple types of processors. Examples are CPUs and GPUs to optimize performance for different tasks. These systems can handle complex workloads more effectively. Ano ulit yan? Gizmo.ai. Ito, search ko. Ayun, Gizmo. The easiest way to learn. Ito lang. Ito. Aba nagre-review himala. Syempre, importante mag-review. Ano course mo, kuya? BSIT, Bachelor of Science in Information Technology, Networking and Security. AI-end ba? In Networking and Security. Nakalimutan ko na. Maka-review na ako. Sige. Ilalagay mo lang dito yung module mo. Tapos alam niya na. Gagawa na sa ng reviewer for you. May coding din ba kayo? Yeah. Ito nga yun. Supercomputing. Ito na yung pinag-aaralan namin. Introduction to Computing. Kuya ako yung PPT. Yeah. Kahit PPT pwede. Alright. Hybrid architecture. Ay, nabasa ko na yan. Processor type. CPU. Benefits niya is general purpose computing. Tapos GPU naman, specialized for parallel processing. Alam nyo na yan. Yung mga gamers dyan. Mas malala amin na coding. Mas advanced talaga kapag ano. Anong year ka na ba dyan? Para alam ko. First year ka pala, malala na sa inyo. Grabe. Hindi, kami rin naman nagko-coding na eh. Ex ko na nga itong Spotify, hindi ko naman na kailangan. Okay. Napindot ko yung more detail. Oh well. Alright, quantum computing. Based on quantum mechanics, Java programming na kami, kuya. Java programming kami.
PPT namin 1 to 70 tapos exam namin 1 to 85. Lala. Oy, grabe. Ipa-summarize mo na lang dito sa ano na to, website na to. Promise, useful siya. Sobrang useful. Okay. Concept, superposition. Quantum bits exist in multiple states simultaneously. Entanglement. Interconnected quantum bits that can influence each other. C language lang yung coding lang namin. Oo. Yan yung simple kasi. Yung Java kasi mas mahirap na siya, sa totoo lang. Mas advanced yung Java kasi. Kami Java na eh. Sa inyo C language. Medyo ano pa yan, basic pa yan. Kapag tumagal siguro magja-Java na rin kayo. Kami na advance eh. Future supercomputers will likely incorporate both hybrid architectures and quantum processors to tackle complex scientific and engineering problems. Kung sa MC pwede mag-live game, kapag sa totoo na buhay, bawal eh. Kaya nga eh. Walang takas. Alright. Which of the following best describes the main benefit of using a hybrid architecture, combining CPUs and GPUs in supercomputing? Bro. What is the answer here? Ano sagot dito? It enhances scalability by allowing an unlimited expansion of processing units through hardware modification. It provides optimized performance by handling general computing tasks with CPUs and parallel processing with GPU. 2. Ito daw. Kung mali na naman yan, trap. Ha. Baka mali na naman yan. It reduces the overall cost of supercomputing by using... It's a trap. Oo nga. By using fewer specialized hardware components. Simplifies maintenance when it comes to blah 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 blah. Okay, ito sabi mo. Ito, number 2. Nakatambak lang ako ChatGPT. Minsan ginagamit ko rin ChatGPT for summarizations. Sa totoo lang. Alright, ito. 4. Akala ko ba 2? Sabi mo kanina 2, tapos bigla ka nag-4. Guys, seryoso kasi. After nito mag-end ako ng live stream kasi maaga pa ako bukas gigising. May pasok kami na 7 o'clock. Malayo yung school ko actually from my house. 2, 4. Ano, vote guys. 2 or 4? 2 or 4? 4. 2. Magla-live ka pa kuya tomorrow? Yeah. Magre-review ako tomorrow. Ila-live stream ko. Para fun. Sabi ni Leo 2. 2 pre. Sige. 2 na lang. 3, 2, 1. 2. Tama nga. Tama. Nice. Thank you. Sorry, Trap. Mali ka na naman. Yay! Lesson complete. Next. Let's go. 1 day streak. Oh, nice. Naabutan ko na overpass ko na yung mga kaklase ko din na taga-ISO din. I think it's a follow Scruffy. Make a commitment. I'll top the class. I'll work hard. I'm cooked. I'm cooked. Lagot siya. Lagot. Kapag ganyan. Kapag tinatamad ka. I'm cooked. 5 minutes per day ka lang mag-review. Grabe naman to. 5 minutes per day? Grabe naman. Hindi, wag naman yung I'll top the class. Masyado naman mayabang yun. Siguro ito na lang gitna. Focused. I'll work hard. Strive. Work hard. Kamo-kamo ka klasiko. Ang dami nagsasabi niyan. Hindi, na lang. Focus na lang. Wag naman beast mode. Ayoko na masyadong mayabang. Focused. Ayan. Save flashcards. Okay, save. Why not? Gizmo live. Nagla-live na ako sa TikTok eh. Skip. Saka na to? Next time na lang ulit. Alright. Okay, at least naka-review ako ng onte, 'di ba? Kahit may natutunan ako, kahit nagkamali ako, at least nag-enjoy pa ako sa live stream ko habang nagre-review. And may na-review naman ako, 'di ba? Ang ganda ng website na to. Thank you to whoever nag-suggest kanina ng live ng chat kanina
sa chat kanina. Nakalimutan ko yung name niya, sorry. Pero thank you. Siya yung nagsuggest kanina na po, kasi dito ako nagre-review sa totoo lang. Dito, mas mahirap. Pero dito mas fun siya, sa totoo lang. Grabe. Gawa nga ako ng account. Create profile. Ako yun. Hindi ikaw yun. Wait lang. Cover ko lang yung ano ko. Cover ko lang yung screen ko kasi makikita nyo yung accounts ko. Ilalagay ko yung password ko. Wait lang. AI kasi ako. Oy. Wait lang. Makikita nyo yung screen ko kaya kinover ko muna. Okay na ba? Signing up sabi dito. Ano, signing up. AI pero mali. Hindi, ako yung mali. Ako yung nagkamali kanina. Ay siya. Akala ko ako. Oo. AI daw siya pero nagkamali naman sa sagot. Nag-malfunction yung AI. Nag-iiba yung answer ko kasi ayaw kong maging tama. Grabe ng excuse yan. Oy, ay, nag-follow ko ulit, Lian. Bakit? Tagal mag-sign in. Ano nangyari? Naglalag siya, oh. I-refresh ko na lang kaya. Gumana na ba? I-refresh ko lang. Ayun, gumana. Alright. Punta ako sa profile ko. Okay. It works. Nice. Okay. Okay, guys. Mag-end na ako ng live stream. Thank you guys sa mga ito yung chat, nakikita niyo na. Hi po kuya, matutulog na ako kasi may pasok ako bukas na lang, kuya. Okay lang. Yeah. Matutulog na rin ako, maaga pa ako bukas eh. Ito yung chat, ito yung live stream ko. Off ko lang ito para makita, para di distracting. Ayan. Yun lang guys. Thank you guys for tuning in into my live stream. Nag-have fun ako sa pagre-review ko. Nag-enjoy din ako sa pag-chat nyo dito sa live chat dito. Thank you din sa 6 viewers ko. Marami pa yan kanina pero thank you din sa mga nag-view. Ako hindi. sorry. Joke daw. Okay. Thank you din sa 3 followers ko, sa mga top viewers. Sa 7.2k likes, ang dami, grabe. Ayun. Walang diamonds, pero okay lang yun. And thank you din sa mga nag-like. Ayun. Yun lang guys, magla-live ulit ako bukas. Magre-review ulit ako bukas. Kasama kayo. Kasi marami palang nanonood ng live ko na nakaklase ko rin. Kaya useful din sa kanila yung pagla-live ko. Okay. Itutuloy natin tong na to. Yung nireview ko kanina. Yun lang guys. Tap ka sa akin. Bye. Sige. Thank you guys for tuning in to my live stream. Sige, para sabay tayong matuto. Yeah, tama yan. Sige, yun lang guys. Bye-bye. Thank you for tuning in into my live stream. Bye-bye.